Mga kaboses ng masa, magandang araw. Ito ang Pagdita Ngayon. Isang malakas na pahayag ang ibinunyag tungkol sa umano'y kagitan ni First Lady Liza Marcos sa FLTC. Ayon sa mga ulat, ang naturang impormasyon ay kumalat na sa publiko at nagdulot ito ng malaking kontrobersiya sa loob at labas ng bansa. Hindi na may tatanggi ang kabalbalan na kinakaharap ng First Lady at tila wala nang itong takas sa mga isyong ito. Sa kabila ng mga ito, nananatili pa ring tikom ang bibig ng mga opisyal ng FLTC at ng kampo ni First Lady Liza Smags. Hindi pa naglalabas ng anumang pahayag o komento ang kanyang mga tagapagsalita. Ngunit asahan ang patuloy na pagbabantay at pagtatanong ng publiko hinggil sa isyong ito. Patuloy nating susubaybayan ang mga kaganapan at magpapatuloy sa pagsusumikap na makakuha ng pahayag mula sa kampo ni First Lady Liza Marcos at mula sa FLTC. Samahan niyo kami sa susunod ng mga balita at paglalahad ng kaganapan. Muli, ito ang tunay na boses ng masa. Ano pa ba? So, nasabi na natin, nabanggit na natin lahat yan. So, alam nyo na yan at nakikita natin sa comment section. Naipakita na natin ang naparinig nyo na natin sa inyo, yung boses ni Taberna, na kung talagang scripted ang kanilang interview at magkasabot sila, di ba? They are conspirators sa kanilang mga gawain pagdating sa black propaganda at pagsira nga sa mga taong gusto nilang sirain, katulad na lamang kay Attorney Vic Rodriguez. So napanood na ba o narinig na ba ng lahat ang boses ni Taberna? Bago ako magtuloy-tuloy, kasi kailangan nating i-remind sa inyo or ipaalala natin sa inyo mga palangga na kung ano yung kabalbalan ni Liza. So doon sa hindi pa nakarinig ng boses na ni Liza kung saan nag-I love you siya kay Taberna noong September 2022 na ichinika bumbum o ibinalita, minarites ni Liza kay Taberna yung pag-alis niya o pagtanggal niya o pag-push niya talagang matanggal si Attorney Vic. Ito po, narinig yun na. Pero para sa hindi pa nakarinig. Hi, Katanine. How are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya. He practiced staff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito. Na parang kawawa naman siya, ganyan-ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna and then bahala na ako. But hindi, basta out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying trolls. I'll send it to you, but don't say it from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye. Love ya. Okay, so narinig nyo na yan, pero sa mga hindi pa nakarinig, at least, ngayon, first time nyo narinig. Ngayon, napag-alaman natin, actually, ang daming tumatawag sa akin, dapat ganito pa tayo mag-vlog. Imagine, 1, 2, 3, 4, 6 personalities ang kausap ko ngayong araw na ito. At I spend, hindi lang minuto yan. Yung iba dyan nag-aabot ng 1 oras o megit pa 1 oras dahil pinaparating nila sa inyo, sa taong bayan, kung ano talaga ang involvement ni Liza at ni Marcos Jr. dito sa pangangamkam, droga, lahat, smuggling, yung pinaka-importanting issue sa lipunan, ang pulburon, ang paghuling drama-drama dyan sa Alitagtag, Batangas, ang pagpuslit ng mga smuggling, pulburon, kotse at lahat, kush, yung pinag-usapan natin kagabi. So ngayon, mga kababayan, yung mga dramatization ni Marcos Jr., ngayon, yan ang tawag ulit dyan ay cover-up o damage control dahil nakita na naman ninyo, narinig ninyo kung anong kabobohan
ni Lisa Smugs. Di ba? Yung mga pa-date nila kunyari, parang kunyari simple-simple lang sila na hindi ko na kailangang basahin itong mga pinagsasabi kasi alam natin na lahat ito ay kachipan. Tapos meron silang ito 1 hour ago sa Manila Bulletin o sa post ni Kuting na may pasayaw-sayaw pa silang nalalaman. Ayan, may pa-drama-dramang ayan, may pag-ganyan-ganyan silang eksena. So ito ay cover up kasi nga, mga kababayan, damage control kasi bumubulusok na sila pababa sa Kumunoy. And we're just waiting for the right timing na mawala na sila. At sino ang makapangyarihan para tanggalin ang mga nayupak na to sa pwestong masyado silang nalalasing sa kapangyarihan. Nalalasing kaya naman, nagiging bangag, kaya naman wala po silang habas kahit sa pangingidnap tulad nito ni Liza Marcos. Sino si FLC? Okay? Kanina, sinabi ko na nga ito si Francis Lloyd Chua na kung saan kasabwat ni Liza sa kanyang illegal business. Ito po'y wala ng di umano. Sinabi ko nga sa inyo na ang pangalan ni Lisa Ahas Araneta, pangalan ng mga kasabwat, actually, marami sila. Dahil si Lisa at si FLC, si Marcos Jr. at si Lisa at si FLC at ang mga demonyo, hindi naman lahat, sa Senado ay kasabwat nila sa kanilang illegal na negosyo para kamkamin ang pera ng bayan. Alright? Papaanong para kamkamin? Okay? Itong si FLC, na tatay ng mga bata na kung saan kinidnap o in-extract nila ang mga bata gamit ang fabricated crime na inakusa doon sa distressed mother, na we're still looking forward na mag-come out na siya at magpa-interview, at patuloy siyang hinahunting ng grupo ni Lisa sa Europa. Mga kababayan, para sa kaalaman ninyo, malaki pong issue ito, kaya naman itong si FLC at si Lisa ay pinapahunting ang nanay para dukutin, actually hindi yung mga anak. Ang totoong gusto nilang dukutin ay yung ebidensyang hawak ng distressed mother na kung saan yun ang lalong makakapagbagsak dito sa Marcos administration o Polboronic administration. Why? Napag-alaman natin, ayon sa ating mga iba't ibang informante na nakakaalam nito, coming from the government also. Tandaan ninyo, ang issue ng extraction ay hindi lang po between the distressed mother at ang kanyang partner na si FLC. Nakipagsabwatan dito ang DFA, ang DOJ, ang immigration, halos lahat ng mga kinuntsaba ni Liza Marcos. Ngayon, mga kababayan, kaya ang pagdukot sa mga bata ay hindi yun din talaga yung purpose nun. Kumbaga, kailangan nilang gawin, kailangan nilang mag-fabricate ng crime para madukot nila mismo yung impormasyon na nandoon sa, I think, third floor, nagbalita na yan, doon sa iPad na hawak ng distressed mother. Ano yung nakalagay sa iPad? Napag-alaman natin sa iba't ibang informante natin, mga kababayan, ating mga puting ahas, kahapon, kanina, na nakapaloob dito, nagigimbal sa buong mundo kung gaano ka-mafia ang gobyerno ni Marcos Jr. Why? Tanong natin kay Zubiri. Zubiri, kaya ka ba nagpapa-under or kaya ka ba inutusan ni Liza Marcos at ni Kuting na wag ninyong i-push, i-open ang investigation sa smuggling na sangkot si Michael Ma, si Venier Bakiran at marami pang iba na inupo nila Liza dyan sa Special Envoy si Ma at nandiyan naman sa Deputy Commissioner dito sa Bureau of Customs si Bakiran. Ang tanong ko kay Zubiri, gusto mo pa bang ilantad ang involvement mo? Mig Zubiri, ano ang relasyon mo kay Francis Chua at kay Lisa? Ano ang transaksyon nyo? Ano ang illegal nyong transaksyon? At itanong din natin
kay Francis Escudero. Chis Escudero. Okay? Tama ba? Ano na, okay? Kay Chis Escudero na mukhang hindi pa gumagaling at mukhang lumabas na ba siya? Ba't ganun pa man? Okay. Tanong natin din sa dalawang senador na ito. Ano ang involvement nyo kay FLC, kay Lisa Marcos? Tanong natin kay Tambaluslos, kay Martin Romualdez, ano ang involvement nyo kay FLC? Mga kababayan, sabi ko nga sa mga susunod na panahon, ilalabas kung papayagan tayo ng ating source, ng ating puting ahas, ako lahat dito, ilalabas ko hanggat sinasabi ng ating mga informante, okay, ilabas mo yan para sa taong bayan. Dahil nire-respeto ko yung kanilang mga information na binibigay sa akin at hindi ako basta-basta nag-expose dito without their approval. Kasi hindi naman yan nanggaling sa akin, hindi ko alam yung level ng kanilang kapahamakan kapag ito ay inere natin. Pero ang tanong ko, actually it's not tanong, gusto kong ipaalam sa inyo na may relasyon, whatever, anuman ang meaning ng relasyon nila, si Lisa Marcos, si Zubiri, si Escudero, with Chua. Kaya kung matinulang ang ating gobyerno, mga palangga, madali lang mahuli si Lisa, si Marcos Jr. at si Chua at itong mga involved na kongresista at senador sa negosyo nilang what? Negosyo nilang illegal gamit ang DPWH at ang iba pang mga ahensya sa illegal na negosyo. Kaya naman si Lisa ay nagpapadala o kumukuha ng Romanian gorgorera o gorgorero ang tawag natin. At sa Turkey, kaya naman ang distressed mother ay lalong nadidistress dahil pinasusundan ni Lisa Ahas. Kaya nga sina-challenge ko siya, di ba? Pero sabi niya hindi daw siya magkakaso dahil sa mga critics niya kasi isang tawag lang nga daw niya sa Romania, pwede na siyang magpa-gurgur o magpategi. Kaya sabi niya kung siya daw ang in charge, patay kayong lahat sa akin. Kaya kung may mangyari at wag naman sa akin, kay Attorney Glenn Chong, kay Pebbles, kay Sas, dun sa distressed mother, na may mangyaring masama, wala pong ibang mastermind na magpapagurgur kundi si Lisa Araneta Marcos. Kaya nga, etong aking accusation sa kanya ay napakalaking akusasyon na dapat pinag-uusapan ng media, pinag-uusapan ng taong gobyerno. Pero ayaw nilang pag-usapan kasi ang karamihan sa kanila ay involved. Sila ay parte ng ninegosyo ng illegal, pagpapasok ng smuggling, lahat na. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, paulit-ulit kong sinasabi, wala po tayong power. Wala tayong kakampi sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno kung sakali, ini-etchos ko lang, kung sakali na si Mig Zubiri, Senate President, kapag inilabas ang ebidensya ay kasabwat ni Lisa at ni Chua sa pangangamkam ng Kabanang Bayan. Kung si Escudero, kung si Tambaluslos, I'm telling you, hindi ko itataya ang buhay ko dito ng maggagawa-gawa ng kwento. Sa tulad ng sinasabi ng Maisog Rally, I am not for sale. Kasi ang at stake dito ay buhay ko. Hindi ko babanggain ang mga demonyong ito, mga kababayan, kung hindi sa ngalan ng katotohanan. Buhay ko nakataya dito, buhay ng distressed mother, buhay ng mga kritiko katulad ni Sas, buhay ni Pebbles, buhay ni Attorney Vic, buhay ni Attorney Glenn Chong. Bakit sinasabi kong buhay ang nakataya dito? This is not political and this is not personal. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sobra na at talamak na ang ginagawa ni Lisa
at ni Kuting, ni Marcos Jr., na gumagamit ng mga patwitams-tweetams na cover-up, na kunyari sweet-sweet ang mga buwaka ng Ginimes. Pero behind the scene, araw-araw kayo'y pinagnanakawan. Araw-araw, minu-minuto may pumapasok na mga smuggled goods, smuggled na pulburon, smuggled lahat na maisip ninyo. Araw-araw, at sino ang nasa likod? Si Martin Araneta, si Lisa, si Tambalon, lahat sila. Kaya nga pinupush ang tsa-tsa na yan para manatili sila sa pwesto at nang hindi masilip ng susunod na papalit sa kanila ang lahat ng kanilang mga kasamaan. Lahat ng kanilang corruption, bribery, name it, lahat. I-announce ko dito kasi nasa UN HR na naman na ito, United Nations and Human Rights sa international. Mga kababayan, si distressed mother sa nakikita ko, wala talaga siyang laban sa Pilipinas. Kung ginawan siya ng fabricated crime, ni Lisa mismo, nakipagsabuatan ang DFA, nakipagsabuatan sila lahat, ano ang laban ni distressed mother na hanggang ngayon hinahanting ni Lisa at ni FLC at lahat sila dyan na mga sangkot dito sa illegal na negosyo at ninanakaw ang pera ninyo kada segundo. Kasi ang target nila to gorgor and to get all the evidence na hawak nitong distressed mother na makakapagpatunay sa buong Pilipino na ang namumuno sa inyo hindi lang po bangag. Yung usaping bangag na yan, hindi yan ang actually, importante yan. Pero yung araw-araw na pangunguha, pangangampam nila ng pera sa lahat ng ahensya ng gobyerno ni Lisa at ni Marcos Jr. mismo dahil sa pakikipagsabuatan dito sa mga negosyante ito, paggagamit ng mga dami corporations, dami companies para i-extract o pigain, nakawin lahat ng pera ninyo. Sabi ko nga, the moment na in-expose ko ang mga jutang Ginimes na ito, inilagay ko na sa peligro ang buhay ko. Pero, ganun talaga. Kung ito ang hiningi ng Diyos, hiningi ng pagkakataon, hiningi ng tadhana, na ako ay maging boses ninyo at itaya ang buhay ko, well, be it. Only one life to offer, one life to live in this world. So, what the heck? Lahat tayo magugurgur sa tamang panahon o sa pag-oras mo na. Ngayon, mga palangga, sabi ko nga, ano pa inaantay ninyo? Ang dami nagme-message sa akin. Different personalities from the government. And you guys are waiting for the right time. Kasi mga kababayan, sabi ko nga kanina sa interview sa Pilipinas Nating Mahal, maiintindihan ko and we are grateful dito sa mga puting ahas na ito na mga taong nagsusumbong sa atin kasi mismo sila na nasa loob ng gobyerno, they are lawyers, they are agents, they are police, general, wala silang kapangyarihan to speak up right now. And they are waiting for you, people of the Philippines. Maintindihan ko, pero minsan napipikon ako. Kasi sabi ko nga, ang lalaki ng mga jetlog nyo, kung malaki man, ipakita nyo yung balls nyo para sa taong bayan. At sana, kumilos na kayo na mag-speak up. Sabihin ko sa inyo, mga kababayan, hindi ko po itataya ang aking alindog sa inyo. Kung itong pinagsasabi kong pagkasangkot ni FLC, ni Lisa, ni Marcos Jr., ni Tambaloslos, ni Zubiri, ni, yung pala mga pinangalan ko pero marami pa sila, ni Escudero. Well, kailangan nyo rin kasi makita kung ano yung pinagsasabi ko. Kailangan paikita natin ng dahan-dahan yung mga exhibits o mga ebidensya para malaman ng taong bayan. But again, sa tamang panahon, gusto ko lang namnamin ninyo. Namnamin nyo ang ginagawa ni Liza Tanas every minute kasama ang kanyang mga kasabwat. Hindi sila para sa Pilipino. Kaya
magtataka ka bakit si Lisa ay pinush si Louie, ang asawa ni Teddy Boy Locsin, bago pa sila umupo. Nagtulungan si Chua. It's not really talaga para sa mga bata. Para kunin ang mga anak ni Chua sa kustodiya ng nanay. The issue is para kunin ang ebidensya na hawak ng nanay. Pero huli na ang lahat. Kahit pagurgurin, at I hope not, mag-ingat ka, distressed mother, if you're listening to me. Kahit pagurgurin nyo, ako, si distressed mother, hindi nyo na mababawi ang ebidensyang hawak namin. Sabi ko nga, dahil na ipalaganap na yan. At pasasavogin yan ang bonggang-bongga sa tamang panahon. Akala mo, Lisa, FLC, makakaligtas kayo dito. Kung kayo ay nakakalusot dahil hawak nyo lahat ang ahensya ng gobyerno, hawak ni Bangag Jr., darating ang right time na makakalaboso tayo. Kaya sabi ko, alam niyo mga kababayan, I know it's sad. I know malungkot ang sistema na meron tayo sa Pilipinas sa panahon nito ni Marcos Jr. Dahil walang mag-iimbestiga nito. Kahit pailan mo pa ng kaso ito, distressed mother, kung narinig ka, kahit pailan mo pa ng kaso sa Supreme Court o kung saan, Court of Appeal, saan man, hindi ka mananalo dito, Palangga. Dahil hawak ni Lisa lahat yan. The only way that you can win this fight is to expose all of them. And I will use this platform. Ito lang ang meron tayong platform, ang social media. Dahil ang mainstream media, bayad na yan ni Lisa. Hindi man lahat, may natitira pa siguro. Ang mga mainstream media ay sinungalingalan na ni Liza ang bunganga niyan at tinatakot nila na kapag nagsalita tungkol sa pulburon o malalaking issue sa electoral fraud na in-expose ni Attorney Glenn Chong, etong smuggling, etong pulburon na paulit-ulit, lalo na itong interview ni Liza na manggugurgur siya, tatawag lang siya sa Romania, at pag siya daw ang in charge ay gurgur kayong lahat. Ayaw niyan pick upin ng mainstream media kasi takot sila na matulad sila sa SMNI, nagigipitin sila. Kaya nga ang tanong ko, actually nakarating to sa akin bago tayo mag-vlog, na even ang GMA7, ABS, lahat sila, mga Palangga, ayaw nilang i-touch itong isyong malalaki kasi natatakot sila na, like ang GMA, na matulad sa SMNI. Kaya nga sabi ko dun sa kausap ko kanina, that's from PDEA, no? Okay? Yung isa, ang kausap ko from the Office of the President. Sabi niya, Miss Maharlika, naiintindihan namin yung ginagawa ngayon ng mainstream media. Sabi ko, no sir, hindi ko sila naiintindihan. Kasi vested interest lang. Diba? Sabi nga, their fourth estate, sila ang katuwang ng bayan. Pero bakit ayaw nila ma-exhaust? Ayaw nila matulad sa SMNI. Kasi pag-iinitan sila ni Tambalosas, pag-iinitan sila ni Lisa, sisilipin ang kanilang kumpanya. Hanapan ng butas katulad ng ginawa sa SMNI. Dahil sabi ko, kung itong mga big companies na ito, natakot sila kay Liza Tanas, kay Marcos Jr., ay jutang ginemis. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Magsara na lang kayo. GMA7, News 5, lahat kayo, magsarado na lang kayo. 'Di ba? Ang negosyo nyo, yung magbenta na lang kayo ng mga laman. Okay? Laman, ibenta nyo na lang ang laman ng inyong mga talent dyan. Yan na lang kung ayaw nyong ibalita ang isyong ito dahil takot kayo na matanggalan ng prangkisa at sisilipin. Dahil yan po ang nakarating sa akin. Dahil kaya ayaw nilang magsalita. Natatakot sila kay Tambaloslos, kay Lisa, pag-initan sa Congress. Diba? Yung prangkisa nila. So, kung itong klaseng mga mainstream media ay ganito, diba? Katulad ni Taberna, kasabwat ni Lisa. Saan kayo pupulutin, mga kababayan?
Magpapaniwala kayo kay Lisa? Napag-tweetams sila? Nakita niyo na yung kabubahan niya, kabangagan niya nung interview? My God, kahit elementary, kayang intindihin kung anong scripted interview niya. At nakita ninyo kung gaano siya ka-jejemon. You. So, itong mga Malacanang press corps, alright? Kaya lagi ko kayong actually ayoko yung boljakin eh. Mahiya kayo sa mga anak niyo. Wala kayong bayag lahat. Mga duwag. At gusto nyong manahin kayo ng mga anak niyo. Pinapalamon niyo sila ng payola. Hindi man lahat. Baka may natirang kalahati dyan. Aswang siguro yun. 0.01. Mga duwag kayo. Hindi kayo lingkod bayan. Hindi totoong walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Wala kayong bayag lahat. Hinahamon ko kayo. Dahil kung magsalita kayong lahat, kahit na si Lisa ay winawarningan kayo na tatanggalan kayo ng prangkisa, pero kung lahat kayo ay magsalita, mag-alsa para sa tunay na boses ng bayan, hindi nila kayo kayang pagdiskitahan. Imagine nyo kung magsalita kayong lahat, GMA, News 5, lahat. Tapos isa-isahin kayong silipin. Siyempre makikita ng taong bayan na kayo ay ginigipit katulad ng SMNI. Pero dahil kayo ay vested interest, personal lang, negosyo lang, huwag na kayo magbalita tungkol sa nangyayari sa politika. Magbalita na lang kayo yung mga puta-putatsing, yung mga naguhubad-hubad, ayan, mabenta yan, katulad ni Tulpo, di ba? Yung mga ganyang exploitation, yan na lang ibalita nyo kasi wala namang kwenta, wala nang nanonood sa inyo ng mga balita nyong kadyotahan tungkol kay Marcos. Hindi na yan nabibili. Nakita ninyo? Sukang-suka ng taong bayan sa inyo kasi walang kwentang mga balita ninyo. Puro pagtatakip. Napakalaking issue ng kidnapping ni Lisa na sangkot. Pero wala kayong ginagawa. Ayaw niyong pag-usapan. Kaya nga ang Daily Tribune biglang natakot, umurong ang bayan. Nung pinost ang yung document na pinakita ko. See? Kaya pa ulit-ulit pa, araw-araw ako dito nagpapaala sa inyo, taong bayan, boses ng taong bayan lang ang makakapigil, makakaampat sa bawat segundong pagnanakaw ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr., ng kanyang mga cohorts at lalo na ng kanyang kapatid na si Mara. Yan ang code name. You know who is Mara? Martin Araneta. Yan ang code name niya. Prinsipe pa nga ang code name yan sa Bureau of Customs. Na sinasabi ni Lisa na bank crawler daw. Pero wala naman sa COMELEC. At hindi